Okay, so yan guys, bibilisan ko lang kasi biglaan lang tong vlog na to, pero makakatulong to para sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga madalas gumamit ng cellphone ninyo. Yan guys, tapos na nakuha natin yung SIM card kasi hindi siya gumana ng ilang araw. So, ibigay ko sa inyo kung ano yung proseso o paano kumuha ng the same number ng SIM card sa mga provider natin. So, sa akin kasi Smart. So, panoorin mo to guys hanggang dulo, ha? Last Sunday. Anong petsa ng Sunday? 16 ngayon, di ba? 12? Tama ba? 13. Yan, last December 13, something like that. Nasira yung SIM card ko bigla. So, biglaan lang siyang nakalagay sa cellphone ko. Insert SIM card. So, mga ilang oras ko din siyang inayos, tinanggal, pinunasan, pati yung SIM card socket ng cellphone ay hinipan ko na din, nilinisan ko na, and then pinalit ko siya or nilipat ko siya sa ibang cellphone, pero ganun pa rin, insert SIM card. So meaning to say, sira na siya, talagang hindi ko na siya magagamit. And sad to say, doon lahat nakakonect yung Google account ko, yung Google AdSense ko, lahat ng accounts ko nandun, lahat ng mga pinag-applyan ko, doon sa number na yun magte-text, doon sila lahat magkakaroon ng follow-up and update para sa akin. And may mga loads din na may mga pumapasok din doon. And grabe, ang hirap kasi pati PayMay ako doon din sa number na yun naka-register. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko. And I searched sa mga pwedeng magawa, and may mga videos din ako napanood. Ganito lang ang dapat nyong gawin. Simple lang. So, kung namomroblema ka dahil nawala yung SIM card mo, nanakaw yung phone mo, pagkatapos pwede mo siyang na-misplace. Yan, pwede mong nawala or na-misplace yung SIM card, or as in talagang totally nasira. Katulad nung sa akin, hindi na gumagana. May mga requirements, lalo-lalo na sa provider ninyo. Sa akin kasi, in my case, ay sa Smart. So, importante na doon kayo sa Smart Center pumunta mismo. Kung sa Globe kayo, doon kayo sa Globe Center pumunta mismo. Kasi pwedeng-pwede kayong kumuha ng bagong SIM card using the same number na libre lang. Okay? So, simulan na natin. So, pag pumunta ka doon, syempre, kailangan mong dala-dala yung SIM card mo na nasira, kung sira. Pero kung nawala or na-misplace mo, ang kailangan mong gawin ay kumuha ng affidavit of loss. So, may affidavit of loss ka, kailangan mo rin syempre ng proof na yung number na yon ay sa'yo. For example, last text message nang nag-load ka, or yung mga accounts na ginagamit mo, for example, Google, GCash, PayMaya. So, kailangan may proof doon kasi titignan nila kung sa'yo talaga yung number na yon. Pero, pag nakita nila na hindi naman talaga sa'yo yun, dinadaya mo lang, hindi ka nila bibigyan. Okay? In my case, dahil dala-dala ko lang yung SIM card ko na nasira, ito pa ang pinaka-importante, yung SIM card bed. Yung lalagyanan mismo ng SIM card, kailangan na kailangan yun. Huwag nyo palang iwawala yun, huwag nyo siyang itatapon kasi magagamit nyo siya. So, yun yung kanina na sinabi ko sa inyo, kapag nawala or na-misplace nyo yung SIM card nyo or nanakaw yung phone ninyo. Okay? So, tandaan nyo yun. Kailangan ng affidavit of loss, kailangan ng valid IDs nyo, and syempre, kailangan din ng inyong proof na sa'yo yung number na yon. Pero in my case, kasi yung sa akin ay nasira lang naman yung SIM card ko, kailangan pa rin naman yung SIM card bed. Pero sabi ko kasi, kuya, wala na po, natapon ko na, kasi matagal na rin siya. So, siguro dahil kaya siya nasira, matagal na rin. And, mabait naman si kuya, mabait naman sila doon. Kailangan mo lang gawin, kumuha ka ng number, pumunta ka sa Smart Center, kuha ka ng number, and then sabihin mo lang yung kukuha ka ng SIM card, gusto mo paayos or the same pa rin yung number na gagamitin mo. So, pagkuha mo ng number na yun, punta ka lang doon sa window nila kung saan ka papupuntahin yung window, and then sabihin mo lang yung iyong issue. So, pag nasabi mo na yung issue na yun, kukunin nila yung SIM card, tapos hinanap nila yung cellphone ko kung saan huli akong nag-load doon sa SIM card na yon. So, tinignan nila yon. So, pag tingnan nila yon, ang mangyayari naman is
papakita mo ngayon yung proof. So, in my case, yung PayMaya. Dahil yung number na yon yung ginagamit ko sa PayMaya to receive money and also to pay and other transactions. So, yun yung pinakita ko. Ito po, ko po sa PayMaya ito. Ito po yung last load ko sa number na to. So, yun lang ang kailangan nila. And then, you need to fill out I think may document ka lang na fill outan doon. And then, you just sign. And then, after nun, right there and there, makukuha mo agad-agad yung bagong SIM card mo using the same number. So, ganun lang siya kadali. So, wag niyong kakalimutan yon. And, as much as possible, meron kayong load para mapakita nyo yung mga accounts nyo, mapakita nyo rin na ginagamit nyo siya for specific and important matters, lalong-lalo na yung inyong number na yun. So, yun lang guys. Maraming salamat. Mamaya papakita ko sa inyo kung yung journey ko doon sa Smart Center. So this is Teacher Daryl Del Mundo. Do not forget to like, share, subscribe to my channel, and ring the bell so that you are updated to my EduSci vlogs, my travels, and my tutorials. See you guys. Bye.